So, ngayon, 5 ng hapon. I-upload mo na naman yan. Tumahimik ka. Araw ng Biyernes. Maglalakad ka na naman sa Dasman. Bibili kami ng nukaraan, tanghalian, ngayon napunan. Sardinas ulit. So, titignan mo, may makasama akong Pinoy dito. Ito, kumpare ko nga pala, poging-pogi, si Ronnie Vito Cruz. Ito, Domsky, ang pangit ng pangalan, putang baho. Ito, malupit, puta, dispatcher. Ayun, ang aking partner, ang correspondent. Yeah. Huwag mo pare. So, ngayon, magandang hapon, bayan ako yung tagapagulat, si Manny Makapayan. Medyo mamasyalon kami. Okay? Okay. Diyan muna kayo, mga amigos. Tikikiero, amigyo. Okay, let's go, pare. Aking kasama, bili kami ng ulam. Kailangan to, sa gaya to. So ngayon siya ang bibili ng ulam kasi wala akong pera. Samahan ko lang siya. Yan. Silipin natin kung magkano pera ko. O, tara. Halika na. Okay lang yan. Putang ganda sa pas. Eh mga kaibigan, yan na po nagagawa ng mga OFW. Nakakabili ng mga sapatos pero wala pa rin pera. Jeprox ah. So, maghapon na naman. Pepe Spit ah. Ayan ang mga sasakyan. Isa. Ito aking kababayan. So, Go. okay. Isang munting kaalaman lang po. Ako po ay hindi si Kuya Kim, pero bibigyan ko kayo ng isang kaalaman. Hindi po lahat ng OFW ay mayayaman. Hindi rin po lahat ng OFW ay mapipera. Karamihan po. Pagkakasyahin natin to. Exactly. Pagkakasyahin natin to. So, tingnan nyo, ito ang aming mga sasakyan. Ayun, may mga dalawang baliw doon. Ayun, yun, no? Mga OFW. Alam mo, dito kahit saan ka pumunta, Saan na nila nanakaw yun? sa lulo. So, babalik po tayo sa ating kalaman. Hindi po lahat ng OFW ay mapipera. Kadalasan po ang OFW ay mapera lamang po sa araw ng sahod. Pagtapos po ng araw ng sahod, pagdating ng gabi o kinabukasan, wala na po silang pera kasi pinapadala na po sa Pilipinas. So, bibigyan ko po yun ng suma total sa kada katapusan ng buwan, milyong dolyar ang pinapadala ng mga OFW sa bansang Pilipinas. At ang kinalabasan, ganun pa rin, mahirap pa rin ang bansa. Yan ang hindi natin malalaman kung ano ang kasagutan. So, ikaw, ano masabi mo, Joel, bilang OFW? Tumpak! Ayun o. So, tuturo namin kayo. Ito, nakikita nyo itong Lexus na to. Nissan Patrol. 2010 model. Shit, nakaparada lang sa labas. Kita mo itong bahay na to. CID yan. Ibig sabihin, pulis yan. Parang NBI. Ito, Indiano nga lang nagmamali. Ito, Indiano yung driver. Kita nyo sa loob. Ang daming kotse sa loob. Oh. Tignan nyo maigi ha. Oh. Siba? Saan makakita ng bahay? 4 na Land Cruiser, 2 Lexus. Ha? Ganyan ang mga yaman tao rito. So ngayon, hindi na gano'ng mainit. Nakasando na naman ako ulit. Tsaka ako sa mga kaibigan ko nakakita ng kilala niyo bang sandong to? Pati TV tinatapon. O, ayan o. Gumagana pa yan. Pustahan tayo. Gumagana po yan. Ngayon, babalikan namin yan mamaya. Pakita mo sa kanila yung nakarang bagyo. O, eto, dito nga pala nagkaroon ng bagyo rito, ano? Sandstorm. So, makita nyo yung mga puno, tumumba. Ayan. Paras naman sandstorm nun. Kasi mga kotseng mga sira-sira, dito dinadala. Pakita mo yung Ayan. bus, yung... Ayan, Kung dyan. may Manila hostage bus. Oh, dito rin may mga boss. Meron din. Nakita nyo yung bus? Nangyari ka mo. Yan, may mga barilan din yan. Hindi, wala akong barilan na naganap dyan. No? Mga pinagbabato lang ng bata yan. So, medyo mahirap ang buhay. Para sa akin lang, ano, mas masarap pa rin sa Pilipinas magtrabaho. Kasama mo pamilya mo, kaibigan, kainuman, kakulitan. Pre, ano, mga girlfriend at asawa natin, siyempre. Pero ako, binata pa. Sa mga dinakalam dyan. Binata pa. Sa lahat ng mga babaeng baliw dyan. Patulan nyo na to. So, ayan. Patulan nyo na to. Mga kumpare ko to, no? Ako, nag-resign ako, kaya medyo di na kaya eh.
Yung konting homesick, siguro 20% na homesick, 80% na konsumisyon. So, kusina namin. Ako next month. Talaga mo kung si Migami, kala ko sa Pilipinas lang may ganun, pero pati rin pala rito, no? So, wala akong tao araw ng Biyernes ngayon. Try natin basurahan, baka may kalakal dyan. O, tignan natin yung basura. Baka may... Kanina, TV. Babalikan namin yung TV na yun. Papagawa namin yung kay best friend Richard, no? Si Richard, ang sirani ko. Alam nyo ba, ah? Hop, wala. Okay, walang kalakal yan. Tignan nyo, ang kalsada nila. Akala mo, taga-Afghanistan sila, pero ang daming kotse, oh. Ito yung mga typical na mga maliliit na paupahan dito. Ito, pwede na itong kalakal, oh. Yan. Mga karamihan nakatira dito, mga Arabic din, siguro mga Palestinian. Pang Hollywood car. James Bond. Pasabog din. So, ito nga po yung sinasabi ko sa inyo, mansion. 4 ng asawa. Yeah. Kapatid ng hari. Dati, nag-iisa ako sa Lakbay Diwa na to. Ngayon, may kasama na ako. Aking correspondent, si Joel Domingo Francisco. Siya nga. At, Siya nga. sarap maglakad dito, no? Pag ganitong panahon, no? Harap talaga. Para ka lang nasa Pilipinas. Pero pagdating ng June, para na sa impyerno. Kilikili mo kahit malamig, pinagpapawisan. Sige, oh, kalakal din to. Oh, bagong kotse. Oh, Pinoy may-ari. Oh, tingnan nyo. See? Yan, Pinoy ang may-ari niya, ha? Mitsubishi. Ito to, nagdadrive na puting kotse na to, Pilipina rin, oh. See? Diba? Pilipino. Dito po nakatira yung mga Pinoy, oh. Ayan, tignan nyo yung mga Pinoy. Ayan. Karamihan dito sa lugar na to, pero Pilipino nakatira. Diba? Sa isang bahay, 5 pamilya. Ito, may makikita po tayong Pilipino dito, naglalakad. Kung titignan nyo, pwede po natin itong ano, tirahin na natin ito. Pre, pwede ka ba namin bugbugin? Chicken mo na. Tignan mo. Tingnan mo, baka kung ano laman niyang pinamili mo. Pang mayaman. Argentina. Pang mayaman. Pang mayaman. Bigas. Bigas. Ingat ka dyan, ha? Okay. Pang mayaman. So, ayan. Nakakilala natin Pilipino rito. Ayan. Baka ma-homesick pamilya nun. Na-extra pa siya. Tignan mo, ha? Na-extra siya sa video ko, pero wala siyang talent fee. Wala kasi akong pera pambayad, eh. So, pag minakita tayong Pilipino rito, interviewin natin, no? Kung anong masasabi niya bilang OFW. Kasi ako, naramdaman ko, pare. Dati, hindi ko naramdaman, eh, kung anong ibig sabihin ng isang OFW. Ngayon, naiintindihan ko na. Ang OFW, overseas Filipino worker pala. Kala ko iba. Ayan. So, titignan nyo yung mga building sa malayo. Yun. Tignan yung mga building na yun. Medyo, ayan. Doon kami nagtatrabaho. Ang layo dito niya. Siguro mga merong 12 kilometers, no? Yung ginagawang construction site na yan, may bangko dati dyan. Pinag-iba. Kapalitan daw ng bagong building. Estimate ko dyan, wala pa 1 taon, tapos na yan. Mga sasakyan. Al-Qaeda building. So, sa loob ng gas ng supermarket na to, bawal mag-video, pero subukan natin makapuslit ulit tayo ng ilang litrato. Pwede yan. Mga tao dito, mga... Okay. So, dito tayo daan. Tignan lang ninyo. Ayan o, nakasulat, Dasman Center. So, nakalagay pa dyan. Free 20 Qatari Riyal for minimum of 100. Laking pera nun, ha? Ayun. Joel Francisco. Ganda ng likod. Ito, tignan yung dalawa. Ibang lahi ito. Mga malaburay, Okay. Hop. Mabukas. Ito. So, bibili kami ng manok. So, meron din sa Pilipinas yan, no? Na gumagawa ng relos, meron din dito.
Dito na tayo. So, dito kami ngayon. Wala na ang fresh na manok. So, bibili nila. May na itlog. Ito, hintayin nating maging manok. Okay, yan. Siguro 6 months. So, meron din dito mga Filipino item. Frozen na manok. So, frozen na manok. Hindi natin kailangan yung isang manok. Isang. So dito yung mga babae nakikita yung mukha. Yung iba kasi hindi mo makikita. Gaganda sila. Dito na kami sa bayaran. Sarado. Bayaran. Kala ko yan. Cold drinks. Hindi eh. Babayaran na yan. Medyo matagal magbayaran dito. You want to try it again? No approval. Maybe offline. What? Try other machine or You need one? Cash? Sabo? No approval. No. Copy yung ship. Pwede nyo ba sa 33 rin? Disney. Kumain. Ayan, kuya. Magkano yan? Ano ito? Ano ko lang? Bayaran. 12 real. 12 real to. Okay na? Ikaw na? Okay. Libre ako. Bayan naman sabi mo sa pagiging OFW. Ano ka, reporter? Oo, tsaka. Oo, reporter ako. May-report na yun. Ako si JC Ilagan. 10, 20, 30, 35, 36. Taga saan ka? 10, 20, 25, 36. Caloocan. Malapit lang pala. Taga Makati ako. Ayun. Okay, salamat. Okay. Salamat libre. So, ito. Pauwi na, no? Pauwi na kami. At tignan nyo. Range Rover. Apish. Sa wakas, nakapamili na rin. Pabalik. So, hanggang dito na lang. Magpapaalam na muna sa susunod na video ng OFW notebook. Hindi diaries ha, notebook.